Hello po, magandang araw sa inyo. Kamusta po kayo? At pag-uusapan natin saglit ang ABS-CBN. And then, actually, sa development ngayon, uh, like what I've said in my previous vlogs, na kailangan na ng ABS-CBN talaga ng milagro para magkaroon ng bagong prangkisa. Sa dami ng naipapalabas ng mga paglabag nila. So, meron silang ngayong Amkara. O, di ba? Meron silang iba't ibang mga hawak na prangkisa. Gusto kong lang i-point out dito ha. Ipinagbabawal ng ating saligang batas ang tinatawag na monopoly in mass media. Kaya nga ho meron sila bago magkaroon ng martial law, kanila rin po ang Channel 4, ang PTV 4. Hindi po yan sa gobyerno noon. Okay, so sinasabi nila ngayon, na-sequester nga ng gobyerno. Okay, so na-sequester ng gobyerno, but not ABS-CBN. Ngayon, nung maupo na si Cory Aquino, hinihingi nila sa pamamagitan nito ni Attorney Lorenzo Tanyada, yung abogado nila, sumulat ngayon sa PCGG o sa gobyerno kay Cory na gusto nilang ma-recover ang kanilang properties. Ngayon, isa doon sa naibigay sa kanila ay ang ABS-CBN at saka ang Meralco. No? Nagkaroon ng agreement to arbitrate, okay? Pero hindi nagkaroon ng arbitration. There was no actual arbitration, okay, occurred. Kundi, it's just an agreement per order of President Cory Aquino. Ganon din sa Meralco. So parang hocus-pocus yung pag-take over ng ABS-CBN. Ngayon doon sa pag-take over doon sa arbitration, ang pag-uusapan naman talaga doon is compensation, hindi yung pagbalik ng korporasyon sa kanila kasi like what I've mentioned and Senator Enrile na hindi nawala sa possession ng Channel 2 ang ABS-CBN Corporation. In fact, meron pa silang lease agreement with RPN 9 na gamitin yung mga facilities nila. Ang problema, yung payment, hindi yata nila natanggap. Kaya yun yung dun sa arbitration. So it's a misleading actually na kiniklaim nila na shutdown sila ng gobyerno ni Marcos and then Marcos took over or stole ABS-CBN. Hindi ho. Hindi na wala sa kanila yan. As a proof, again, nakipagkasunduan pa sila during martial law yan yung lease of agreement. No, lease agreement, sorry. PTV4 or Channel 4 sa kanila yan, sabi ko, di ba? So, nung naibalik na yung ABS-CBN control sa kanila, basta nag-take over na sila noon, ganyan-ganyan, instant na gradual at payment. Ngayon, itong PTV4, hindi na nila nakuha. Bakit? At ginive up na rin nila. Kasi nga, meron silang hindi nabantayan sa Constitutional Commission. Yung pagbabawal sa monopoly in mass media. Okay, again, monopoly in mass media. So, give up na nila yung Channel 4. So, they had just ABS-CBN only. Okay? Pero ngayon, lumilitaw sa pagdinig ng kamera, meron silang dami itong Amkara. Na isa sa mga, itinatag ito ng isa sa mga pioneer. Hanapin niyo yung detalye ng Amkara sa Wikipedia. Nandun po yan. Ginagamit din nila. And it so happened na ang Amkara ay magsasara na rin kasi matatapos na ang kanilang franchise by July 11. Ngayon, taxes. Okay? Taxes, buwis naman din. Ang problema naman nila dyan. Bakit kinakailangan makipagdemandahan pa sa kanila ang gobyerno para magbayad ng tamang buwis? O para magbayad. And imagine, kung wala silang problema sa BIR sa taxes, gaya ng sinasabi ng engot na taga-BIR na nagsabing wala silang problema, wala silang tax issues, sana naisip nyo, bakit merong agreement sa inyo or merong kasunduan na ng pagbabayad? Ito yung settlement. Ang dating ganito ayaw magbayad ng kanilang income tax ng ABS-CBN Corporation. Tapos ang gobyerno magdidemanda.
Okay? So, mauuwi ngayon ito sa settlement. Nakatipid na naman sila. Kagaya ngayon, imbis na sabi 100 million dapat na binayaran, ang binayaran ay 100 million lang ang binayaran ko, doon nagkakamali, which is 3.8 lang doon sa 2.1 billion na halaga na kanilang kinita. O na halaga na dapat nilang bayaran because of the agreement. Ngayon, wala rin sa 40%, 3.8% lang. Pakinggan niyo yung pagtalakay dyan ni Congressman Marcoleta. Ito pang isa sa taxes pa rin. Pinagmamalaki nila yung attorney nilang kalbo na magaling mag-English ng ABS-CBN na 14 point something billion pesos ang binayad nila sa BIR. Nung i-scrutiny yan, putragis, lumilitaw pala dyan, ito ay income tax ng mga empleyado, withheld income taxes. So hindi ho talaga buwis ng ABS-CBN kung hindi ng mga empleyado. Mahal nyo bang empleyado nyo? Ba't nyo ginugulangan? Diba? Hindi nyo na nga ni-regular yung mga dati. Kahit na 16 years, ang tagal pa, iba 10 years, 5 years, hindi nyo ni-regular. Terminate nyo lang outright. Basta-basta kasi walang makakasita sa inyo eh. Takot sa inyo, kaya nyo sirain. Pati ang Diyos. Kaya nyo siraan. Kaya like what you did to ERAP. Ngayon, hindi lang kayo umubra kay President Duterte. Ito pang isa, bakit kayo gumawa ng... Imagine tingnan ninyo guys. Yung ABS-CBN, meron silang Big Dipper. Okay? So yung Big Dipper ngayon, pag-aari ng ABS-CBN. So binibenta nila yung kanilang contents dyan, local contents. Ito yung nagpo-process na i-digitize. So pagkatapos ito ma-digitize din, mabibenta na yan abroad. So may korporasyon din doon na nakaabang na pag-aari rin nila. So ang madaling salita lang ito yung pera ng ABS-CBN, umiikot lang rito sa kamay sa mga daliri na to. Walang foreign investments, pero pasado sila sa PEZA kasi raw nag-e-export sila ng palabas. So nakakuha sila ng 5% tax incentives. Kaya yung isa sa presentation ni Marcoleta, lumilitaw ro na 2018 nakapag negative pa sila ng buwis. Ano to, hindi kumita, nalugi pa. Samantalang pinagmamalaki nilang kumita sila ng 2018. Taon-taon naman pinagmamalaki nila yan. Gaano sila kalakas. Ngayon pa lang Di ba? Kinukwento magkano kinikita nila araw-araw. Mahigit 35 milyones. So, ngayon, 1.2 million na lang or 2 million na lang per day. Malaki pa rin yun. Pero napakaliit nun para sa maraming pinapasweldo. Empleyado, sinasabi 11,000. Nakikipagigilan. Pati yung mga supporters, 11,000 din naman makakita ng pruweba. Hindi maibigay yung proof ng 11,000 nga talaga. Tagal. Tumampas sa deadline. Nung maibigay, sabay amin, kasi nauna BIR, PhilHealth, lumilitaw lahat. Nag-iiba lang yung dulo, yung last 3 digits. 4,000 lang mahigit ang regular employee ng ABS-CBN. So sabi nila, kasama na po, meron pa po kami mga contractor, subcontractor. Pero ang totoo, nakapangalan nito sa iba na naman. Kaya nga sabi nila, yun pong 11,000, yung short po na 7,000 dyan hinahanap natin, yan po ay makikita ninyo sa iba't iba pang mga subsidiaries or mga negosyo ng ABS-CBN din o ng mga Lopezes. Di ba? Kita nyo yung panggugulang. So, contractual ang empleyado, tatrabaho sa ABS-CBN, pero ang nag-hire sa kanila ay isang kumpanya na pag-aari pa rin ng Lopezes. So, paikot-ikot lang pala, ginagawang tsubibo ang gobyerno para makatipid sa buwis. Citizenship, sige, sa inyo na yung citizenship. Natural born Filipino citizen naman talaga siya. Kahit na Amerikano rin at the same time na hindi niya binabanggit. Pero pagdating sa allegiance, may problema siya sa allegiance. Meron nga isang challenge sa kanya Kung talagang desidido ka, patunayan ang iyong allegiance. I-denounce mo. Sabi, para kay Gabby Lopez, even that's my challenge. Denounce your U.S. citizenship, return your American passport to U.S. Embassy, and use the Filipino passport. Then tignan natin
to back up your claim. At yung isang retired Supreme Court Justice, yan din yung kanyang suggestion. Sabi naman ng isang kaibigan natin sa vlog na hindi kailangan na i-denounce sa pagka-US citizen niya. Kasi Filipino, totoo namang Filipino, natural born siya because of his parents. And we have no questions about that. The question is on the loyalty issue. Okay? So yun po yung mga problema dyan sa ABS-CBN. No? Kaya, at hindi nyo pa napapansin, umiinit na lang ang ulo ng mga kongresista kasi itong mga taga ABS-CBN, mga abogadong mga mahalang presyo, putra guys, ang performance sa hearing, parang lang first year college lang ng College of Law. Parang nangangapa palagi. Yun na nga lang 14 billion Prenisenta nila sa Senate, 14 billion. Nang binusisi ng matatalino sa Kongreso. Income tax ng empleyado pala. Ngayon, so, etong si Lito Atienza, nampi-pressure. Etong si Zarate, nampi-pressure. Wag nang pag-usapan ng mga violations. Diba? Wag na. Marami nagsasabi, wag nang pag-usapan ng violations ng ABS-CBN kasi ang ibang korporasyon, may ganyan din namang ginagawang paglabag. Now, I'd like to address that one. Guys, tandaan ninyo, yung ibang korporasyon, mga sa mass media, nabigyan niya ng prangkisa hindi ngayong panahong ito ni President Duterte. So ano bang gusto nyo mangyari? Kalad ka rin sila sa Congress? Hili-hilira sila dyan iimbestigahan? Ang tanong is, ano ba yung bill na nakabinbin sa Kongreso? Di ba yung bill na yon ay para bigyan ng prangkisa o kung karapat-dapat pa bang bigyan ng panibagong prangkisa ang ABS-CBN? Yun lang, hindi ho billion in aid of hindi po yan hearing in aid of legislation investigating all or other mass media company in the Philippines. Hindi ho ganun yan. ABS-CBN ang nakasalang, so kaya po sila ang nabubusisi at dapat nga tayo magpasalamat kasi mga kongresista na gumagawa nito, they truly defend the Constitution. Ngayon, kay Lito Atienza, kay Zarate at sa iba pa, huwag na raw na talakayin pang mga violations kasi yung 11,000 employees daw kawawa yung sangkala ng ABS-CBN na mawawalan ng trabaho. Walang bakit nitong nagkaroon tayo ng COVID-19? Lahat ba kayo pinapasweldo ng ABS-CBN? No, may namatay ba sa inyo nung mag-shutdown sila? No, di ba? Wala rin naman. Wala nga ako nabalitaan na gutom Nabasagan ng utak kaya nagbasag ng TV. Marami. No. Ngayon, sa anong palagay ko naman? Okay, anong palagay ko? Magkakaroon pa sila ng bagong prangkisa? Ako, to be honest, sa puso ko, hindi ko na ibibigyan ng bagong prangkisa Kasi ang suggestion ko nga is para makasiguro, ibenta nila ang kanilang korporasyon sa ibang tao. Kung talagang gusto nilang i-save ang kabuhayan ng 11 million. Hindi naman sila lugi, benta nga And then start another mass media company. Wala mawawala sa kanila Andiyan na, sanay na sila sa ganyang kalakaran, ganyang management. Just to save the 11,000 as you claim the employees ninyo. Pero anong sagot? Mas gugustuhin pang ipasara ang ABS-CBN kaysa ibenta. O diyan pa lang nagpapakitang wala talagang concern ng ABS-CBN management or ang pamilya Lopez sa kanyang mga empleyado. Empleyado nyo yan You should be the one who should take care of them, not the government. The government will only provide their safety, will only provide their peace of mind. Ganun lang, hindi po yung kanilang employment security dahil may batas na tayo dyan. At kayo nasa inyo, ABS-CBN ang option. So para sa akin magkakaroon yan, parang posibleng Posible yan, gaya ng gusto mangyari nga nito nila ng mga marami ng lobbyist ngayon. Lobbyist nga pala guys, ito yung pumupunta sa Kongreso, sa Senado, representing someone's interest. May sweldo yan ang trabaho nila. Kukumbinsihin lang ang politiko. Susuhulan para paboran sila.
sa kanyang mga desisyon. So, ganun yung ginagawa ng mga lobbyist. So, ngayon, etong prangkisa, kung sa aking pagtingin dahil sa dami at lakas ng impluwensya nito at pressure ngayon na binibigay sa mga kongresista dahil malapit na ang eleksyon, hihigit pa daw sa 11,000 ang mawawalan ng trabaho. Okay, pero ano man ang breast ninyo, I don't fucking care. Kasi alam kong fake news yan, or fake info, or misinfo galing sa inyo. Ay, palagay ko magkakaroon ng bagong prangkisang ABS-CBN. Pasensyahan tayo, prangkisa. Kasi nga, alam niyo maraming sip-sip dyan sa Kongreso eh. No? Maraming walang hiya dyan eh. Kaya nga ang challenge natin is, walang magkaka-COVID. Kasi sa 2022, May, kay first Monday, ay pipili tayo. Boboto tayo ng naaayon. Okay? Sa ating konsensya. Yan po. Sorry. Yan ang aking palagay. Mabibigyan niya ng prangkisa gaya ng gusto mangyari nila Lito Atienza. Lito Atienza, Diyos ko naman, dapat hindi na sumasali sa ganyan kasi conflict of interest, diba? Sinasangkalan din niya, sangkalan ng ABS-CBN, 11,000 employees. Ayaw lang sabihin, kasama naman kasi yung anak niyang si Kim Atienza sa 11,000 employees. Pero para sa akin, ayoko nang bigyan sila ng bagong prangkisa. Hindi naman sa wala akong pagmamahal doon sa mga Pilipino. Mabibigyan ng magkakatrabaho naman kayo. Diba? Kasi meron pa namang ibang mga TV networks dito nakukuha sa inyo. And that's the thing that I can guarantee you. Hindi nyo dapat hayaan na gawin kayo ng ABS-CBN na kanilang sangkalan. Nag-suds na nga yung inyong number, hindi naman in-exage ang inyong sweldo at gawing realistic. Sayang, no? Okay guys, so that's my thought about ABS-CBN. Kung sila ba ay magkakaroon pa ng bagong prangkisa, ulitin ko lang, yes, mabibigyan ng bagong prangkisa yan. Pero ang pinakamaganda sa ngayon, nalaman ng taong bayan ang mga kabulukan ng ABS-CBN. Nakubaran sila at sila ngayon ang nalagay sa kahihiyan ng media giant at ilang mga senador na mga Davids ang bumutas ng noo ng media giant natin. Ngayon, para sa akin, di na dapat yan bigyan ng kanilang pagbigyan ng kanilang kahilingan para sa panibagong 25-year franchise. Okay? Maraming salamat po ulit sa inyo and please don't forget to subscribe, click like at saka yung bell notification button para lagi kang updated kapag may bago akong videos na ina-upload. Muli po, maraming salamat sa inyo. This is Johnny the Bagger sa ating komentaryo ni Johnny the Bagger.